Hello po, City of Zion Church. Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Mag-iisang buwan na po tayong hindi nagkikita-kita sa isang lugar dahil nga po dito sa Enhanced Community Quarantine. Ito po nakakapinsalang virus. Subalit tayo naman po bilang mga tinubos ng dugo ng anak ng ating Panginoon ay protected. Tayo po ay kanyang iniingatan sa mapinsalang virus na to. Kaya nagpapasalamat po tayo sa kanya. At ngayon po ay nagdiriwang din tayo ng Kwaresma o Semana Santa. At inaalala po ng maraming tao yung nangyari dun sa krus ng Kalbaryo nung ang ating Panginoon ay ipako at namatay. So ngayon po ay may kaugnayan dun ang aking mensahe. Ito po ay mababasa natin sa aklat ni Lucas sa kabanatang 23. At ito po ay umpisa natin sa talatang 39. Po? At ang senaryo po doon, mayroon nga po siya kasamang dalawang kriminal. Ito po dalawang kriminal na ito ay nahatulan ng kamatayan. At ito po ay guilty. Nilitis po ito at napatunayang guilty beyond reasonable doubt. So alam po yan ni Pastor Ferdy. So ang nangyari po, sila rin po ay napako doon sa krus. At ang ating Panginoon po ay nasa gitna. At habang pong nakapako sila doon sa krus ng Kalbaryo, ang nangyari po doon, ininsulto siya ng isang kriminal. At ang sabi sa kanya, nandito po sa talatang 39, tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Misayas? O hindi ba ikaw ang tagapagligtas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. So, iniinsulto po niya ang ating Panginoon. Ibig sabihin po, dapat bumaba siya doon sa krus at isama din sila. Narinig po ito ng isang kasama niyang kriminal din at ang sabi sa kanya, ito po yung nabanggit, ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo paresahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. So alam din po ng isang kriminal na walang kasalanan ng ating Panginoon. Siya po ang nagsabi nito at sinaway niya yung isang kriminal din. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Tayo ay tama lang maparusahan. Dapat lang tayo maparusahan dahil nagkasala tayo. Subalit ang taong ito nakasama natin parusahan ay walang kasalanan. At ganun din po ang sinabi nung nililitis po ang ating Panginoon. Ganun din ang sinabi ni Pilato, Pontius Pilate. Ang sabi niya, nung habang nililitis siya sa harap ng mga tao, andun yung chief priest, yung mga matatanda po doon, wala akong nakitang kasalanan sa taong ito, sa ating Panginoon. At siya'y palalayain ko. Subalit, ang mga tao po noon, ang sinisigaw ay ipako siya sa krus. At nung oras pong yun, nung panahon pong yun, may pinapalayang isang bilanggo. So ang napili ng mga tao ni Pontius Pilate ay si Barabas. So nagsigawan po yung mga tao, palayain si Barabas, ipako si Jesus sa krus. So nanaig po yung bagamat walang kasalanan ng ating Panginoon. Gustong palayain ni Pontius Pilate, subalit wala po siyang magawa. Yung sigaw ng tao ang nanaig, kaya doon ang nangyari po, napako siya sa krus ng Kalbaryo. So kahit po yung isang kriminal, naririnig po siguro niya, maaring nag-uusap sila nung kasama niyang kriminal at napatunayan po talaga na wala itong kasalanan. Subalit, alam po natin mga kapatid na kailangang mamatay ang ating Panginoon. Yun po ang plano para matubos po tayo sa ating mga kasalanan. Dahil ang sabi po sa Bible, ang lahat ay nagkasala. At ang
kabayaran ng kasalanan sa Romans chapter 3 ay kamatayan. So ang nangyari po, napunta po ang ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. So ituloy ko po yung nangyari, at pagkatapos pong pagsabihan ng isang kriminal, yung kasama niya rin ang kriminal, kinausap niya ang ating Panginoon at ito ang kanyang sinabi. Ito po sa verse 42, at sinabi niya, Jesus o tagapagligtas. Ang ibig sabihin po ng Jesus, Yeshua, sa salitang Grego ay Savior o tagapagligtas. Alalahanin mo ako kapag nag-ahari ka na. So may kababaang loob po ito. Kinilala niya ang ating Panginoon na hari na tagapagligtas. Tinawag po niya ang ating Panginoon sa kanyang pangalan, ng ibig sabihin tagapagligtas, Savior. Sumagot po ang ating Panginoon at sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Napakaganda pong mensahe. Napakaganda pong mensahe. Ano po ba ang kahalagahan nito sa atin sa ngayong bilang isang Kristiyano, bilang isang tinubos ng ating Panginoon, bilang isang mananampalataya? In summary po, ito pong dalawang kriminal at si Barabas na pinalaya, na hinatulan o makasalanan din, ito po ay nagre-represent po sa mga taong makasalanan. Katulad po ng nabanggit ko, lahat po ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. At ang kabayaran po ng ating kasalanan ay kamatayan. Subalit dahil po sa pag-ibig ng Diyos, dahil po sa pagmamahal niya sa atin, inialay niya ang kanyang sarili, namatay siya doon sa krus ng Kalbaryo at nabayaran po ang ating kasalanan. So ganun po ang nangyari doon sa krus ng Kalbaryo. At ito po inaalala natin na ang nangyaring yun sa ating Panginoon ay kapakinabangan po, kaligtasan para sa magbibigay ng pagtitiwala sa ating Diyos. In conclusion po, sa aklat po ng Corinthians, 2 Corinthians chapter 5 verse 21, gusto ko lang pong basahin ito sa English. Ang sabi po dito, God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. So ang nangyari po, ang ating Panginoon ay naging kasalanan. Doon sa krus ng Kalbaryo, siya ay naging kasalanan dahil ang ating pong mga kasalanan ay inako niya upang sa pangyayaring yun, so that in him we might become the righteousness of God. Tayo po ay maging katuwiran ng ating Diyos sa pamamagitan po ng ginawa ng kanyang anak doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Basahin ko rin po sa Tagalog sa 2 Corinthians, pangalawang Korinto, kabanatang 5, sa talatang 21, verse 21. Ito po ang nabanggit. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Amen. Tayo po ay diniklarang matuwid, righteous, walang kasalanan. Ang Diyos po ang nagsabi niyan. Kaya tayo po bilang mga pinatawad, bilang tinubos, tayo po ay matuwid. Binilang tayong matuwid sa harapan ng Panginoon. Amen. Amen. Marami pong salamat sa inyo at nawa ay patuloy po tayong manalig
sa ating Panginoon. God bless you all. God bless you all.